Breaking news! Philippine Coast Guard ni-radio challenge ang monster ship ng China sa West Philippine Sea. Samantala, Japan at Pilipinas pumirma na ng kasunduan na magtutulungan sa pagdepensa sa mga teritoryo nito. Ito ang atin tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trumpang Ilonggo, please subscribe and like and share. Ayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. Muli, nandito po tayo para magbigay po ng balita sa inyo about sa West Philippine Sea mga kababayan. So alam naman po natin na talaga ang mga barko ho ng China ay paulit-ulit, pabalik-balik dyan sa may West Philippine Sea, sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa may Scarborough Shoal mga kababayan, no? Lalo na ang tinatawag na pinakamalaking monster ship ng China Coast Guard na palaging nakikita, no, ng Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Ano kayang gustong ipahiwatig ng China mga kababayan? Bakit paulit-ulit, no? Paulit-ulit, pabalik-balik dyan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas itong mga barko ng China, no, mga kababayan. Tapos minsan tayo pa ang sinisisi, tayo pa ang minamali ng China na pumapasok sa West Philippine Sea, sa mga exclusive economic zone ng bansa. Tayo pa ang minamali ng China. Illegal daw tayo na pumapasok sa sinasabi nilang mga teritoryo na inaangkin nila. Ang Scarborough Shoal yan mga kababayan, yan ang inaangkin nila mga kababayan. Hindi kasi nila matanggap, no, ang naging desisyon ng arbitral ruling noong 2016. So hindi yan matanggap ng China. So nais ng China na magpaalam tayo sa kanila bago gumawa ng mga aktibidad dyan. So ito po mga kababayan, meron lang po akong ipapanood sa inyo, panoorin nyo po dyan. Ni-radio challenge po ng Philippine Coast Guard ang monster ship ng China na nakita doon sa may West Philippine Sea. Ito mga kababayan, pakinggan po natin. Within the vicinity waters of Sabina Shoal, this is Philippine Coast Guard vessel PRT Teresa Magbanwa. So ayan po, ang Teresa Magbanwa mga kababayan ay nandiyan na po yan palagi. Nag-iikot lang po dyan sa may West Philippine Sea para bantayan ang ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Dineploy talaga yan mga kababayan para magbantay sa mga teritoryo natin, lalo na sa mga mangingisdang Pilipino. Pakinggan pa po natin. MRRB 9701, you are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention? Over. So yun, wala hong response ang barko ng China sa radio challenge ng Philippine Coast Guard mga kababayan. So ano kaya ang intensyon ng China? Bakit paulit-ulit silang pumapasok dyan sa West Philippine Sea? Na alam naman nila na talagang illegal sila dyan mga kababayan. Di porke ka maliit na bansa, gaganyanin mo na lang ang mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. Grabe na talaga itong mga ginagawa ng China ngayon mga kababayan. Ayan, katulad po nito mga kababayan, 4 na barko ng Philippine Coast Guard nagsanib puwersa yan sa West Philippine Sea mga kababayan. Siyempre nagbabantay para pangalagaan talaga ang ating mga mangingisdang Pilipino, lalo na ang teritoryo natin. So ito, kung makikita nyo po mga kababayan sa video, panoorin po natin. Ayan, kung makikita nyo po, may isang barko ng China Coast Guard na umaligid sa 4 na barko ng Pilipinas. Ito yung Teresa Magbanwa mga kababayan. Itong malaking barko. Ito yung mga maliliit na barko ng Philippine Coast Guard, yung 3 na yan. So ayan, nagsanib puwersa sila dyan mga kababayan. So ayan, kung nakikita nyo, yung barko ng China, yun paikot-ikot. Ayun ata, militia vessel ata ng China yan, paikot-ikot lang. Grabe talaga mga kababayan, grabe na itong ginagawa ngayon ng China. Parang ano na, no? Tapos, ipagtatanggol pa ng mga pro-China ang ginagawa nilang panghaharas dyan sa West Philippine Sea. No? Na dapat na ipagtanggol natin kasi siyempre mga kababayan, Pilipino tayo no? Meron pa ilan talaga mga kababayan natin na mga
Hindi ko alam bakit ipinagtatanggol pa. Kahit nakikita naman nila na mali talaga ang ginagawa ng China. Mali talaga ang ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. No? Pero subalit, bakit pa nila ipinagtatanggol? Bakit hindi nila kampihan ang bansa natin? Ano ba ang gusto nilang ipalabas, mga kababayan? Ha? Ano ba to? Pera-pera na lang? O ano na lang yung labanan? Mga pro-China? Bakit gano'n na lang ho ang kayo kung sumira sa gobyerno at ipagtanggol ang China sa ginagawa dyan sa West Philippine Sea? Naku, mga kababayan. Kaya nga sa lahat nating mga kababayan, no, sa mga lahat ng mga nanonood dyan, sa mga binabalita ng mga pro-China, isip-isip din po kayo. Yung ginagawa nila, hindi lang ho Pilipinas ang sinisiraan, pati ho kayo. Kasi nandito tayo sa Pilipinas, mga kababayan. Sa mga ganyan ho gawain ng mga pro-China, isa lang ibig sabihin dyan, mga kababayan. Kasi under sila ng China. Takot sila sa China kasi nga siguro malaki ang bigay sa kanila. Ganun lang yan eh. Eto mga kababayan, no? Kakapasok lang na balita. Ang Pilipinas at Japan ay pumirma sa kasunduan sa pagtatanggol. No? So alam niyo naman yung bansang Japan, mga kababayan, ay isa din sa mga inaargabya daw ng China ang kanilang mga teritoryo. Kaso lang, ang bansang Japan kasi, mga kababayan, ay hindi ho yan magpapatalo. Lalaban yan. Malakas kasi din ang ano ng Japan kasi alam natin naman, mga kababayan, malakas na ang depensa din ng Japan. So siyempre, tingnan nyo ating mahal na Pangulo. Nakikipagkaibigan yan sa lahat na bansa. Kasi China lang naman talaga ang ano, kasi ayaw nilang ibigay ang dapat na para sa atin. No? Siguro kung binigay na lang ng China yan, di wala nang gulo. Siguro ngayon magkaibigan pa ang Pilipinas at China. So ito po mga kababayan, basahin ko lang po mga kababayan. Nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement nitong Lunes sa Malacanang. Ang Reciprocal Access Agreement na legal na bantayan para sa pagpasok ng mga tropa ng dalawang bansa sa teritoryo bawat isa para sa magkasanib na pagsasanay militar. So ito pala mga kababayan, malaking tulong din to sa bansa, yung bagong kasunduan ng Japan at Pilipinas. Ito ay parte naman sa mga pagsasanay militar ng Pilipinas at ng Japan, mga kababayan. Ito, basahin pa natin. Nilagdaan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at Japanese Foreign Minister Kamikawa Yuko kasunduan na sinaksihan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So kung makikita nyo po ay kasama po yan ang ating mahal na Pangulo. Andyan nakaharap dyan ang ating mahal na Pangulo habang nagpipirmahan ang Pilipinas at ang Japan. So ayan po mga kababayan. So nagpapakita lang ito mga kababayan na nagkakasundo na ang Japan pagdating sa pagtutulungan sa depensa. Ang bansang Japan mga kababayan, alam naman natin, malaki din na natulong dyan sa bansa. Tulad yan, may 5 Philippine Coast Guard na katulad po, ganung kalaki ng Teresa Magbanwa ang paparating mula Japan mga kababayan. Ang Philippine Coast Guard, 5 barko yun mula sa Japan mga kababayan. So tingnan nyo naman mga kababayan, kapag ka mabait talaga na leader, talagang ipinagpapala mga kababayan. Maraming bansa ang talagang gustong makipagkaalyado sa Pilipinas dahil yan sa ating mahal na Pangulo. So yun po mga kababayan, dito naman po sa patuloy na ginagawa ngayon ng China. So ayon po sa mga nakalat nating impormasyon, meron na rin po silang naging kasunduan ng Pilipinas. So wala pa pong kung ano po bang pinagkasunduan, pero ang Pilipinas ay hindi ho makipagkasundo kung ang China ho ang magdikta kung anong pagkakasunduan mga kababayan. Kung ang pagkakasunduan ay hayaan po ang Sierra Madre na mabulok, ay hindi ho yan papayagan ng gobyerno. Dahil yan ay outpost po ng Pilipinas at yan po ay tanda sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Yan lang ho kasi naman ay madalas ho dyan yung banggaan talaga ng Pilipinas
Pilipinas at ng China kasi, di ba, naghahatid po lagi ng, buwan-buwan po, naghahatid po ng mga supply dyan sa mga tropa natin dyan sa Sierra Madre. So, dyan lang naman talaga madalas ang banggaan ng mga barko ng China at Pilipinas na harang nila, mga kababayan. Kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa, mga kababayan. So, kayo po, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo at makukomment nyo yun dito? Tama lang ang ginagawa ng Philippine Coast Guard, bantayan ang ating mga teritoryo. No? So, yun po, mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po.